Puro alikabok, sinarado ko ang pinto at baka may makakita sa akin. Pagtingin ko sa paligid ko ay nakita kong pinapaligiran ako ng iba't ibang bote na naglalaman ng mga hayop na maaaring ginamit ng mga estudyante. Mayroong mga palaka, taga, ahas at ang iba naman ay laman loob ng iba't ibang hayop. Sinubukan kong buksan ang ilaw, pero ilang segundo lang ang nagdaan ay patay sindi na ito. Di bale, ayos lang naman, kahit paano may nakikita naman ako. Habang nililibot ko ang paligid ay may natapakan ako na malagkit, saka ko nakita ang mga bakas ng sapatos na may dugo sa paligid. Ngayon ko lang din napansin na ang kinatatayuan ko ngayon ay puro dugo. Nanlalaki ang mga mata kong habang tinitignan muli ang buong paligid. Patay sindi pa rin ang ilaw at mas nakakadagdag ito sa kabang nadarama at takot na kanina ko pang pilit na nilalabanan. Bahagya akong umupo ako upang matingnan ng mabuti ang sahig. May napansin ako na umiilaw sa ilalim ng isang cabinet. Pilit kong abutin ito hanggang sa magtagumpay ako. Isang cellphone? Binuksan ko ang cellphone at saka ko nakita ang mukha ni Angie na wallpaper ng phone. Nung sigurado na ako na kay Angie nga itong phone, ay saka ko naman binuksan ang inbox. Tinignan ko ang pinakahuling text message na natanggap niya. At nagulat ako sa nakita ko. Si Aliana? Hindi kaya po pwedeng si Aliana? Dahan-dahan akong tumayo upang hanapin si Aliana nang bigla akong may nasipa. Rinig na rinig ko ang pagkulong nito sa hindi kalayuan. Isang baseball bat na puro dugo. Teka, alam ko kung kanino ito. Baseball bat ni Andy ito ah. Pinulot ko ang baseball bat. Tila ba mag-isang bumubuo ng istorya ang imahinasyon ko ng pagkahawak ko pa lamang nito. Bigla ring bumalik sa memorya ko ang sinabi ni Andy. May baseball practice kasi kami. Nagmamadali siya na para bang may humahabol sa kanya. Pero hindi po pwede. Hindi magagawa ni Andy iyon. Kilala ko si Andy. Ngunit kung si Aliana nga ang may gawa nun kay Angie, anong ginagawa ng baseball bat ni Andy rito? Dennis POP. Isang sigawang umalingaw-ngaw sa buong high school building at bumungad sa amin ang katawan ng isang senior sa Section A, si Kuya Kevin. Isa sa mga sikat sa buong Clayton Academy. Nakatali ang dalawa niyang kamay sa magkabilang dingding at may takip ang bibig. Punong-puno rin ng sugat ang katawan niya, ngunit ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay ang nakasulat sa dibdib hanggang sa tiyan niya na Mortem Iuxta S. Sa tingin ko ay sinulat ito gamit ang isang matulis na bagay, kagaya ng kutsilyo, dahil isang tingin mo pa lang, alam mong napakalalim ng bawat sugat. Napakarahas.
Nasa pagitan ito ng classroom namin at ang classroom mismo nila, Kuya Kevin. Walang nagtatangkang dumaan. Di naman kami masyadong nag-uusap ni Kuya Kevin pero narinig ko rin ang ibang balita patungkol sa kanya. Sa pagkakaalam ko, mabait siya, maginoo at walang kaaway sa buong school. Ngunit bakit sa kanya ginawa ito? Sigaw pa rin ang sigaw ang mga babae. Nagkakagulo na rin ang ibang estudyante. Madaming nadadapa sa hagdanan dahil sa siksikan, madaming takot at isa na ako doon. Ngunit ang pagkakaiba ay hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Napako na ata ang mga paa ko sa kinatatayuan ko na tila ba kahit anong galaw na gawin ko ay ayaw sumunod ng mga ito. Pilit kaming pinapakalma ng mga teachers pero wala silang magawa dahil sa takot na ang lahat. Ang mga natira naman ay nagsiksikan doon sa dulo, tila takot na takot sa bangkay na nasa harap nila. Pinalabas muna kami ng mga teachers at pinapunta sa school grounds. Madami pa rin hindi mapakali at takot na takot sa amin. Halos kalahati ng klase ay nawala. Kakaunti na lang kaming natira. Wala na rin 4th year dito. Siguro nagsialisa na silang lahat. At dahil wala ang classroom sa 3rd floor, kami lang ang natira. Dumating ang mga pulis. At tuloy-tuloy sila sa 3rd floor kung saan naroon ang kaawang-awang bangkay ni Kuya Kevin. Kitang-kita mula rito sa kinaupuan ko ang nakasabit na bangkay ni Kuya Kevin. Nakakakilabot. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakasaksi ng ganito. Ito pala ang pakiramdam kapag nakakita ka ng bangkay. Ilang oras ang nakalipas at nandito lang kami, nakaupo. Ang iba sa amin ay tinatawagan na ang mga magulang nila upang magpasundo. Sino ang tingin niyong pumatay? Narinig kong ang boses ni Camille. Bigla rin ako napaisip sa tanong niya, ngunit nanatili akong tahimik at pinakinggan na lamang ang usapan nila. Siguro yung bagong janitor. He's creepy. Tugon naman ni Amanda. Oo nga, tapos bakla pala yung janitor at nagkagusto si janitor kay Kuya Kevin. At dahil straight si Kuya Kevin, tinanggihan niya si janitor. Tapos nirape siya at pinatay. Narinig kong sinabi ni Mary habang seryosong-seryoso ang tono ng pananalita niya. Ang stupid mo talaga, Mary. Saan mo ba nagpakukuha yung mga ideas na yan? Ew! Dagdag ni Amanda. Malay niyo tama ako. Siguro nga walang kinalaman dito ang 3 killers. Sana. Puro alikabok. Sinarado ko ang pinto at baka may makakita sa akin. Pagtingin ko sa paligid ko ay nakita kong pinapaligiran ako ng iba't ibang bote na naglalaman ng mga hayop na maaaring ginamit ng mga estudyante. Mayroong mga palaka, daga, ahas at ang iba naman ay laman loob ng iba't ibang hayop.
Sinubukan kong buksan ang ilaw, pero ilang segundo lang ang nagdaan ay patay sindi na ito. Di bale, ayos lang naman. Kahit paano may nakikita naman ako. Habang nililibot ko ang paligid ay may natapakan ako na malagkit. Saka ko nakita ang mga bakas ng sapatos na may dugo sa paligid. Ngayon ko lang din napansin na ang kinatatayuan ko ngayon ay puro dugo. Nanlalaki ang mga mata kong habang tinitignan muli ang buong paligid. Patay sindi pa rin ang ilaw at mas nakakadagdag ito sa kabang nadarama at takot na kanina ko pang pilit na nilalabanan. Bahagya akong umupo ako upang matingnan ng mabuti ang sahig. May napansin ako na umiilaw sa ilalim ng isang cabinet. Pilit kong abutin ito hanggang sa magtagumpay ako. Isang cellphone? Binuksan ko ang cellphone at saka ko nakita ang mukha ni Angie na wallpaper ng phone. Nung sigurado na ako na kay Angie nga itong phone, ay saka ko naman binuksan ang inbox. Tinignan ko ang pinakahuling text message na natanggap niya. At nagulat ako sa nakita ko. Si Aliana? Hindi kaya po pwedeng si Aliana? Dahan-dahan akong tumayo upang hanapin si Aliana nang bigla akong may nasipa. Rinig na rinig ko ang pagkulong nito sa hindi kalayuan. Isang baseball bat na puro dugo. Teka, alam ko kung kanino ito. Baseball bat ni Andy ito Pinulot ko ang baseball bat. Tila ba mag-isang bumubuo ng istorya ang imahinasyon ko ng pagkahawak ko pa lamang nito. Bigla ring bumalik sa memorya ko ang sinabi ni Andy. May baseball practice kasi kami. Nagmamadali siya na para bang may humahabol sa kanya. Pero hindi po pwede. Hindi magagawa ni Andy iyon. Kilala ko si Andy. Ngunit kung si Aliana nga ang may gawa nun kay Angie, anong ginagawa ng baseball bat ni Andy rito? Denise POP. Isang sigawang umalingaw-ngaw sa buong high school building at bumungad sa amin ang katawan ng isang senior sa Section A, si Kuya Kevin. Isa sa mga sikat sa buong Clayton Academy. Nakatali ang dalawa niyang kamay sa magkabilang dingding at may takip ang bibig. Punong-puno rin ng sugat ang katawan niya, ngunit ang pinaka